Gusto nyo mag-game 2? Tara, game 2 na. De, joke lang. Pero syempre, ibang klase ang performance ngayon ng GLAD or Game Lab Desolators. At ina nga pala inyong makakasama. Together, let's discuss at pag-usapan kung ano nga ba mga nangyari sa game number 1. Pero bagong lahat ng yan, syempre, i-introduce muna natin ang isa sa kailangan natin mas kilalanin pa, ang Employee of the Month. Syempre, nandyan ang walang iba, the one and only Hani Salas on the gold na ngayon we have to talk about his Bruno. 616 KDA, imagine that. Isang best lang namatay and that's it. 'Di ba? Lahat ng nag-attempt na umabot sa kanya, kayang-kaya niyang iwasan. And of course, all thanks to the Purify as a battle spell. At kung papansinin din kasi natin dito, na isa sa nagbigay rin talaga sa kanya ng resiliency. So actually, nakita natin na ilang ulit siya na in-attempt, abutin na nga lang din. Nag-Rose Gold Meteor pa siya for the last physical item build. Tapos sabay Athena Shield. Kasi nga naman yung security guard din naman talaga dito for the side ng kanilang kalaban. Talagang lagi siyang kinukulit. TNCZ4 ang hukbo, mga sundalo na laging handang sumugod. Talaga naman na desolate, na isolate ng mga plays din ng kanya mga teammates, and that is why dito sa highlight plays natin, more on isolation plays talaga yung isa sa pinakatinitignan natin pwedeng paging atake dito ng GLAD or Game Lab Desolators, all because of what Lotus has, the Kaja pick, diba? Yung Divine Judgment nung una gumagana kahit sino ang hatakin. But in this specific matchup, kapag nauuna rin kasi siyang namamatay, hindi nila totally na ma-maximize yung Divine Judgment. And aside from that, maraming naging impromptu din ng mga follow-up dito ibang members. Although maganda yung naging follow-up and of course sagot dito ni Hani Salas, mapansin natin dito tinry siyang puhunan or puruhan dito ni G, na lumiko siya onto the Nolam, but it's alright. Kasi na-enable pa rin to ng Game Lab Desolators na ma-convert into an advantage for them. Dito sa Lord Visit, mapapansin natin na, maganda yung pagpasok dito nila Pekto. But what happened is that nakaligtas kasi si Takinaga. Although dito, natanggalan siya ng immortality, okay lang. Kasi sa kanya, totally nabuhos doon epekto yung epekto ng kanyang mga Blazing Duet. Kanina, nabanggit din to ng ating mga casters, naka-Brave Smite. And nakikita natin na ma-maximize naman yon ng Claude. But what happened is that pagdating kasi sa Isolations play, nakikita natin na totally maximize dito. Haras lahat ng mga nasa likod ng side dito ng TNCZ4. Pero for Game Lab Desolators, lahat yun polish up until the very end. And that is why si Hani Salas, nagkaroon din siya ng pagkakataon makapag-free hit. And of course, na-enable to ng kanyang mga kasama together with Lotus Divine Judgment. Nakakita tayo ng specific instance na may nahatak siya, and that was Qrem. Alam natin may kakunatan dito sa Qrem. Nakikita naman natin on our screens right now yung kanilang total or totality emblem build, and as well as yung pinaglaban din dito ng TNCZ4 is that gusto sana lang puhunanan dito si Pekto and of course si G. But what happened is that mas nag-focus ngayon ng Game Lab Desolators into trying to limit, restrict, and divide yung attention ng TNCZ4. Kaya kung mapapansin natin, most of the objective or turrets ay nakuha dito ng Game Lab Desolators. Although, nung starting draft natin, medyo nabigla yung mga casters na nag-last pick Nolan pa dito ang Game Lab Desolators. Although, they already know na meron ng Terisla at Joy dito for the side of TNCZ4 or rather Ruby. Pero hindi nila masyado ininda yon kasi they know na grabe yung magiging macro movement nila into the map and as well as yung micro plays ni Micro. Diba? May isang mahahatak dito si Lotus and actually magagawa nila yon kapag ang nahatak nila dito is 1 core damage dealer for the side of TNCZ4. Pero ang downside nun if ever for Game Lab is that kapag yung nahatak nila ay hindi nila totally na burst down, dun sila medyo mabibigla kasi babalikan naman sila dito nila Vin and Ajay. In this kind of situation, sa ating post-game stats, mas umaayon to for GLAD or Game Lab Desolators kasi napapansin natin na kahit yung Eternal Guard ni Hao talagang nangangamusta lagi sa TNCZ4. Once natapos na yung CD, ayan na naman siya mga kamusta. How are you? Diba? Kinakamusta na maigi yung kanyang mga former teammates, kumbaga. Pero sa pangangamusta niya, ngayon siya ang magtatagumpay.
Pero game number 1 pa lang naman yan, alam ko mas marami pa tayong mga masasaksihan. At syempre, mga makikita mga clutch plays na nga ba. Pero, eto ang gusto ko tanongin sa mga casters natin kasi meron silang prediction battle eh. Ano kaya sa tingin nila yung magiging answer? Ano ba magiging prediction nila dito sa series na to? Kaya Joshi, Geeks, and Qwerty, pasok na muna kayo. Si Pecto na nga ba ang perpektong alas dito ng TNCZ4 para makuha ang sunod-sunod na panalo sa MDL Season 3? Pero sabay-sabay muna nating himayin at ina nga pala yung makakasama para malaman kung ano nga ba mga kailangan tutukan at bantayan sa nangyaring game number 2. But before all of that, eto na nga isang perpektong paglipad pati na rin ang pagbigay ng damage. We have Pecto onto our game 2 MVP with his 1-1. Dahil sa 1-1 niya, napa-1-1 niya rin ang score natin for series number 2. Tignan natin yung KD niya with a 9-1-2. Isang best na matay and that's it. Bakit nga ba? Kasi for the side ng GLAD or Game Love Desolators, mahihirapan din talaga silang abutin ang isang Pecto dahil nga napapansin nyo na kalimitan or karamihan sa pinik na hero ng GLAD is more on a melee type of hero. So yung range nila hindi ganun kahabaan at mas dependent sila sa mga directly na sisilip sa mga brushes katulad ng ginagawa na nga lang din ni Lotus with his Ruby. Pero kasi si Pecto, kahit nahirapan siya ng una na makakuha ng mga perfect form and as well as yung creep wave niya or minion wave, minake sure niya na lang na hanggang sa huli, hindi na lang muna siya masyado may istorbo, saka siya babawi with vengeance laban dito sa side ng GLAD. In this specific moment sa ating highlights, mapapansin natin na nag-shine through dito si Takinaga. Maganda yung paggamit niya dito with a Mortal Coil. Lagi, if ever, lagi siya nakakahuli. And if ever na hindi makahuli, lagi niyang pinambu-boost check or boost check na nga lang dito sa nangyaring laban na ito. Maganda yung ginawa ni Pecto with a double kill and make it a triple kill also kasi kung papansin ninyo, nakalimitan sa pagtalon or pang-engage or initiate ng side ng GLAD is dito manggagaling kay Lotus or kay Micro. But after that, what's next, diba? Pinakaasahan nilang follow-up is kung ano ang kokopyahin ni How with his Valentina laban dito sa side ng TNCZ4. Kita nyo na nagwawala si Pecto, tinry siyang i-out maneuver, tinry siyang i-micro dito ni How. Kahit na meron siyang Winter Truncheon, hindi siya nag-grow as a player kasi nga naman naging legendary ang performance dito ng TNCZ4 by enabling their Pecto or 1-1 para mas ganahan, mas maging planchado at nakita naman natin na gumana ito para sa kanilang game number 2. Marami tayong mga matututukan pa, starting it off with our emblem, pati na rin ang ating post-game stats. Pero dito sa ating mga players, ano pa nga ba yung mga pwede nating tignan as we zoom in onto our screens? Dahil nga, kung mapapansin natin, for TNCZ4 at GLAD, mostly, ang naging main emblem na nga lang din dito for the side of GLAD, syempre nandyan ang Impure Rage and dalawa naka-breeze fight, that is Micro and Lotus. Napansin kanina ng ating mga casters na naka-Festival of Blood or nagiging trend yung Festival of Blood for a Harit. Pero kasi, not only yung sabi na rin, sustainability ang pinakaasahan for GLAD, kailan kasi may maiba to silang masakit. Yung instant burst na hinahanap natin, it's not there yet eh. Compared to TNCZ4 na meron kasi silang continuous damage dealer. And that will come from Pecto. And imagine, naka-inspire pa siya for a battle spell. So, dagdag pa dyan yung physical pen na meron siya with the Malefic Roar builded up. Kahit na si Lotus pa ang humarap, kahit si Takinaga pa ang humarap, na by the way, na lumiko onto a more defensive item build for his Martis, hindi ganun tumatagal. Kasi nga naman, after Pecto, there's also Vin na nanggugulo. Si Vin na na-complement yung whole lineup nila dahil sa mga nilalatag ng mga pusa or Molina. And after that, the Molina Blitz is the icing on the cupcake na ginawa ng TNCZ4 laban sa GLAD. Taking a look at our stats as well, na kung saan medyo nahahati nga tayo eh. Hindi super one-sided onto the side of TNCZ4, pero tignan natin yung naging participation din dito ni Pecto. 69%, hindi man siya yung highest na laging babad when it comes to team fights, pero kasi inuna niya rin na kahit papano mag-balance ng mga waves. Nag-divide and conquer dito ang TNCZ4 and that is why for this battle, yung mga sundalo, yung hukbo, mas naging maganda yung
battle plan or war plan nila laban sa Glad or Game Lab Desolators. Kyurem as well and Ajay. Napakaganda ng micro movement play nila and as well as si Ajay with his yo-yo blitz. Talaga namang nasusulit ng gusto. Dito sila micro na Lotus na laging humaharap. This is what we're expecting sa pagpasok pa lang natin dito sa series number 2. Diniscuss natin to on the panel area. Ano nga bang pwede maidagdag dito ng mga MPL experience nila Hani Salas pati na rin ni Ajay. At napatunayan lang nila na dalawa silang marami ring naiaambag. Pero sa addition ni Pekto as their gold laner and Ajay going back to his comfort role, naging iba yung storya natin dito sa game number 2. Pero lahat ng yan, syempre, tingnan natin kung paano nga ba makaka-epekto at ano nga ba yung pwedeng maging resulta sa game number 3. All I wanna score? Pero look forward tayo kung sino nga ba ang makakakuha ng huling puntos. Kaya naman casters, kayo na muna. Game 3. Leave it to me. Yan yung naging saying or sinabi ni Takinaga dahil pumasok nga tayo onto another game number 3 para sa day 3 ng MDL Philippines Season 3. At ina nga pala yung mga kasama para himay-himayin at usisain kung ano nga ba nangyayari sa laban na yon. Maraming nabigla at marami din ang mistulang mas maraming natutunan kahit ako at yung mga casters natin. Pero ito, ang pinakamarami ang naituro sa atin. Takinaga with his funny beating all odds against them with this funny. Imagine, ginawa niya yung trabaho niya. Kanina sinabi ng casters natin na competitor pa siya sa Employee of the Month. Kasi nga naman, 2-0 tuman ang kanyang KDA and more an assassin, killer type talagang atake ni Takinaga. Pero in this situation, parang nag-evolve pa siya Nag-innovate siya at gumawa siya ng paraan. May kababaan yung kill participation niya kasi kung papansinin natin, all around the map nandun siya. Worldwide presence, si Mr. Worldwide Takinaga, yung na-witness natin para sa laban nito. Game number 3, nakita natin sa draft, mistulang naging one-sided or pwede nga natin sabihin na medyo nalugi according to our casters dito ang Glad or Game Lab Desolators. But what happened nga ba? What happened is that sa early hanggang mid, ang ginawa dito ng Glad is that they kept micro onto the top lane or they kept na nga lang din dito si Ajay na maging busy. Hindi agad makakasama si Ajay, meaning hindi mamamaximize dito ng TNCZ4 yung pag-jump in niya with the Malefic Force dito sa side or Demonic Force rather dito sa side ng Glad. And without that, wala masyado makakastop pa so far kay Hani and even dito nga kay Lotus. All throughout the round, gusto ko ring i-highlight yung ginawang steal ni Hao. That was kinda a momentum shifter into their favor and as well as lagi nilang dinidivide yung attention dito na side ng TNCZ4. Meanwhile, for Takinaga naman, he has an undivided attention naman onto getting objectives. Na-retain niya yung role niya, the jungler, na isa talaga sa pinaka-identity niya is kailangan makasecure ka ng mga malalaking bagay para mas pumabor sa inyo ang sitwasyon. Ginawa niya naman yun all throughout the game. Pero ano pa nga ba yung iba nating mga tututukan sa kanyang mga ka-team, pati na rin sa kanyang mga nakalaban dito sa TNCZ4. Lahat ng yan, syempre, mas tutukan pa natin. Let's dive deeper here onto our post-game stats. Kasi kung papansinin din natin, yung kabilang team, TNCZ4, marami rin naman silang mga pinakita na mga kakaiba and as well as mga adjustment sa pagpasok natin sa draft. Pero what happened is that kung papansinin din natin muli for Glad's victory, 11-2 po yung ending kill score. Hindi tayo sobrang sanay sa ganito kababang kill score so far. And definitely, that's an early finish for Glad. Pero kung tututukan natin dito, dinaan sa kabilisan and of course, encourage for Hao. And looking at his item build as well, bakit nga ba ganun yung epekto niya? Kasi naka-Divine Glaive with the Winter Trunch or rather, Lightning Trunch na nga lang din siya. Enchanted Talisman for the CD Reduct na nakikita natin nakakapag-spam siya kahit papano ng Asal Meteor and even the Asal Recall. Gamit na gamit din dito not only Hao but also Micro's Yo-Yo Blitz. Kinip at bay niya si Ajay para kapag kadating natin sa late game or mid game nga pagdating sa mid game, hindi na masyado malaki yung magiging disadvantage nila
Hindi nila basta pinantayan dito ang TNCC4, mas hinigatan nila. It's a battle of execution, and I do agree dito sa casters natin, naging Pinoy henyo yung labanan. Mas naging henyo for this round ang GLAD or Game Lab Desolators kasi ina-isolate nila doon yung isa sa key factor sana ng TNCC4. And that is why yung Rich Guy, Carry, Sandbag, and even the Best Wingman, i-award natin ito for GLAD. And of course, how? 'Di ba, nahakot title para sa laban nito. Babad sa team fight, of course, is Hani Salas na laging nakakalipad, 'di ba? He's soaring, he's flying all throughout the game. There was no one from the side of team, or rather TNCC4, na pwedeng mag-hold back sa kanya. Pwede nating asahan sana yung kay Curem and even Ajay, kaso nga lang, bago pa sila makalapit, napapatay na sila. Vin, of course, maganda sana yung Angela pick nila, kaso naaabot ni Takinagi. Take lang siya ng take, di ba? At doon, nakita natin na grabe, yung naging global presence na nga lang din dito ng GLAD. May nag-advantage or tinake advantage nila yung global ban, iba't ibang sets sa mga heroes, pero napagana pa rin nila para sa serye nito. To hear your thoughts na nga lang din sa ating mga casters, ano pa nga ba madadagdag nyo doon?